Hello guys, BB Moto here. For today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano ilagay yung spring ng tensioner. Ayan, ito yung spring nya. So, ang may-ari na ito ay mag-change oil sana at nagkamali siya ng bukas ng nut. So, imbes na oil drain yung tatanggalin, yung tinanggal niya is yung nut ng spring ng tensioner. Ayan, kaya mag-focus. Yun, ito yung tensioner. So ibabalik lang natin to guys. Sa mga hindi po nakakalam yung mga gantong motor, yung tensioner niya wala dito. Okay, so nandito yung tensioner sa ilalim na to. So yung kaparehong motor na yan is parang ito, Kymco. Ayan. So kapareho to ng mga Wave 100, Kymco, Honda Dash. Ayan, iisa lang yung mga lagayan ng tensioner nya. Ang tensioner wala dyan, nandito sa ilalim. So ito yung ilalim nya. Ayan. So dapat yung tanggalan ng langis is ito, yung binuksan niya, ito. So ito yun sa tensioner. So dapat ito yung tatanggalin para mag-change oil. So nagkamali siya, ito yung binuksan niya, kaya lumabas yung spring. So ibabalik lang natin, wala namang ibang gagawin dyan. Hindi, ibabalik lang natin, tatanggalin lang natin tong nut na to. Isasalpak natin ulit. So okay. Kapag mga ganyan na natanggal na, wag nyo nang paandarin dahil pag pinaandar nyo na yan, siguradong mag-iingay yung makina at may chance na tumalon yung kadena. Pag tumalon yan, malaking gastos yung aabutin nyo dyan. Magbabanggaan lahat ng mga gear nyan sa ilalim, no? Kapag tumalon yung timing chain. So wag nating balakin na paandarin kapag natanggal yung mga spring ng tensioner. So bali, babalik lang natin to guys. Okay? Okay guys, tatanggalin na natin. So gamit natin dito is 14mm na close range. Huwag po natin gamitan ng open range dahil maaring mabilog yung nut na to. So tatanggalin lang natin. Dandaan lang kasi pwedeng may lumabas na langis dyan. Ayan. So ulitin ko, hindi ito yung pang anuhan ng change oil ha. Ito yung sa kabila, yung tatanggalin kapag nag-change oil nag-change oil tayo. Okay, so ito tensioner to, so tatanggalin lang natin. Yan. So pag tinanggal natin, maaaring may mahulog dyan o may lumabas na langis. So kailangan natin pansahod sa ilalim. Ayan. So ito yung spring. Ang paglagay ng spring, may ibang forma yan. So itong maliit na to, hindi ito magkakasya kapag nilagay natin dito sa nut. So baliktad. Ayan, so dapat ganyan. So ibabalik lang natin. So may lumabas talaga na oil dyan dahil ano talaga yan, direkta doon sa timing chain. Okay. So higpitan lang natin, yung higpit nya hindi sobra ng higpit dahil maaaring mabilog dyan. Ayan. So okay na yan, pwede na natin itong i-test kung wala bang maingay sa makina. Ngayon kapag may maingay dyan sa ilalim, maaaring may problema yung tensioner dito. Okay? So, test natin. So, ayan guys, umandar naman siya. Kaya lang may napapansin ako na medyo kakaiba yung tunog niya. Ayan o. So papakinggan natin.
Ayan, yung ingay niya nag-iba. So siguro may lumuwag sa ilalim, ano? At pinaandar siguro to, pinilit nilang paandarin. Kaya nagkaroon ng ganyan. So parang lumuwag yung timing chain niya. So umingay yung ano niya, no? Yung tensioner niya. So mamaya pag dumating yung may-ari, tatanong natin kung may iba pa bang nahulog nung pagkabukas niya dyan sa ilalim na yan. So okay na, umaandar naman siya. Alang may kakaiba talagang tunog sa makina. Okay. Pero pwede na, umandar naman at hindi naman ganun kaingay yung tensioner. Kaya lang may pumipitik talaga, oh. So mamaya tatanungnan natin yung may-ari kung ano pa yung nahulog bukod dun sa spring na yan. Okay, so okay na yan. Pwede na natin isusoli yan. Okay.